Hello po sa inyong lahat. So magandang araw po. Bumabati po kami ni Tommy sa inyo. Sa araw nito, pag-usapan po natin about communicating effectively or how we communicate powerfully. So importante po ito sa ating mga leader, mga Kristiyano, or any transaction or communication, counseling, o sa lahat man aspeto ng ating buhay sa pag-communicate, maganda pong maging parte ng repertoire. Sabi nga, tama ba yung aking bigkas? O maging parte ito ng skill natin sa pag-communicate, o pakikipag-usap. Maging parte po siya ng communication skill po natin. So, ang sabi ng salita ng Diyos sa Kawikaan, chapter 16, verse 23-24, babasahin ko po sa inyo. Ang sabi niya, ang isipan ng matalino ay nagbibigay bisa sa kanyang pananalita. So we can effectively communicate kapag mindful tayo sa mga sinasabi po natin. At sa kanyang mga labi ay nagdaragdag ng panghikayat. Sabi mo natin, panghikayat, or meron po tayong persuasive word. So, madali nating mahikayat yung mga tao sa sinasabi o mapaniwala po sila the way we communicate. And then sa verse 24, ang sabi niya, ang kaya-ayang mga salita ay parang pulok-pukyutan. Sabi niya, kaya-aya, magaganda, maalumanay, may talino, magandang pakinggan. Ang kaya-ayang mga salita ay parang pulot-pukyutan, katamisan sa kaluluwa at sa katawan ay kalusugan. Naalala po si Pastor nung kami nagpapacheck up, lalo ng kasagsagan niya, years ago, nagpapacheck up kami sa mga doktor. Minsan kahit hindi magaling yung mga doktor, pero dahil magaling silang mag-encourage, nagbibigay sila ng pag-asa, nag-iiba po yung pakiramdam naming dalawa ni Pastor. Lalo na si Pastor. So I do believe really words are effective and they bring healing sa ating mga buhay. So how we will communicate effectively and powerfully? Una, use the word please. Pwede pa, per favore. Yan. Per favore. So, maganda pong maging partito ng mga pananalita natin. Please, pakiabot. Please, pakibuka. Please, pakikuha ng tubig. Kasi minsan, pag nagiging pamilyar na tayo, mga anak natin, asawa natin, kaibigan natin, kunin mo nga yung para tayong mga bossy kung magsalita. So, i-add natin sa lingwahe po natin lagi. At huwag kakalimutan yung salitang please po, pakipirma. Please po. Ito po, please. Amen? And then, number 2 is being thankful or yung saying word, thank you. So, 2 words, thank you. Salamat. Sa araw nito, thank you po, nandito kayo, thank you, nakarating kayo, thank you, at pinaunlakan niyo ako. Always say the word, thank you. And they are very powerful word sa ating pangungusap. Minsan, hinahanap mo rin kahit paano, dahil minsan yung magtuturo ka ng kalating oras, isang araw, maghapon, pupunta ka ng kadalang mga bahay, bibisita ka, wala ka man lang marinig na thank you. So, please, sanayin po natin. Let's be thankful. Number 3 is be appreciative. Parang magpinsan po yung being thankful and appreciative. Ito naman ay yung nakikita mo yung mga gandang bagay. Ay, mabuti naman nagawa mo yan. I appreciate your present. Na-appreciate ko yung ginagawa mo, yung tulong mo, yung presensya mo, yung effort mo, na-appreciate ko. So, be appreciative. So, maging parte po ito. Lagi tayong maghahanap ng something to appreciate from other people. Amen? And then, ito, maganda. Make a request. Make a request. Hindi po siya forceful compliance. Para bang pag nagre-request ka, parang nakikiusap ka lang sa kanila. Can I make a request kung pwede po bang gamitin ito? Kasama ko si Can I make a request na pwede po kayong magdala ng plato? So, make a request. Hindi siya utos, hindi siya bossy ang dating. So, i-add po natin siya sa ating repertoire o sa ating pananalita. And then, number 5, gusto kong lahat ito, suggestion. May I suggest? Lalong-lalo na pag nagmi-meeting o kaya naman may mga panukala ka, meron kang nasa isip, hindi siya parang pag nagsalita ka, kailangan yung gawin to, dapat ito. So, pwede po ba akong mag-suggest? Magbigay ng suggestion kung pakikinggan nyo po. Amen? So, mas yung kinakausap mo, mas open po siya, And many times, pag ganun yung mga pananalita po natin, they tend to agree with us. Can I suggest? Even can I suggest, ito yung suot mo, mas maganda, can I suggest? So, hindi yung, baduy-baduy naman, ano man sinusuot mo yan. Yun nga yung suot mo, parang gano'n, So, there are many examples. So, make a suggestion. Ito, gusto ko rin. Number 6 is clarification. Kasi yung mga ibang tao, iba-iba yung mga pananaw, iba-iba yung mga line of thinking,
Minsan, pareho pala yung ibig natin sabihin, pero magkaiba lang yung the way we communicate. So, magandang i-clarify nyo. Pwede ko po bang i-clarify? Ito po ba yung ibig niyang sabihin? Nung sinabi niyo po to, nung ginawa niyo po to, ito po ba yung intention na gawin po ninyo? So, make clarification so that everything will be clear. Clarification, maging malinaw. And then, number 7 is makiusap. Ay, nakikiusap ako, pwede ka bang pumunta? Ay, nakikiusap. So, sabi ang Tagalog, ang ganda niya, no? Yung pakikiusap. So, parang hindi naman nagmamakaawa, no? Pero nandun po yung humility na sabihin mong, help me, nakikiusap ako. So, or asking for help. So, maganda po siyang maging parte ng pananalita natin. Ito rin po, yung bang, pag mayroong number 8, yung let's process together. Maganda po to dahil parang kung meron kang suggestion or suggestions yung ibinibigay sa'yo at hindi mo mag-gets kagad, pwede natin i-processong dalawa at pag-isipan natin at pag-usapan natin sa ibang araw o bigyan mo akong time para may process kung mabuti kung ano yung ibig mong sabihin. Hindi ka rejected kagad o rejection. Ang magiging approach mo kanya. Let's process that together. Pag hindi mo mag-gets kagad. So, it's a good way to communicate, na pag-usapan muna natin. O, pag-isipan natin mabuti yan, ha? Parang gusto ko siya, pero hindi pa nakikita ang buo. And then, number 9, magkaroon po tayo ng sense of partnership pag tayo nakikipag-usap. Parang, nag-uusap tayo at nagbibigay ako ng mga suggestion o mga panukala, hindi dahil lumalaban ako sa'yo o kumukontra. I want to partner with you para mas mapabuti yung ministry. Parang ang idea po nito is, can I add value? Ano yung value na may add ko sa iyo? I want to partner with you sa ministry niyan. Amen? So, have that in mind kapag tayo nakipag-usap. I want to partner with you na mapabuti kung ano man yung ginagawa mo. Amen? And last but not the least, number 10 is be respectful. So, ano may mga indifferences or may mga heated arguments o tumataas ang mga boses, remember, be respectful to one another. Lalong-lalo kung nanay mo yan, leader mo yan, pastor mo yan, pero the idea is, member man yan or mababa, anak mo man yan, nandun dapat lagi yung respeto. So, be respectful sa ating pananalita. Amen. I think there are some more ways how we communicate effectively and powerfully. So, magdagdag po kayo ng mga ilan pa. I challenge you, aside from these 10 things na na-discuss ko po. So, God bless you all po. Hopefully, may natutunan po kayo. Let these words or 10 points na sinyer ko, be part of your repertoire. I don't know. Paano siya ibig kasi. Amen. God bless po.